si nanay. Para-para na naman eh. Napapalik ko lang. Nagtapon akong basura. Hindi ko nadala yung cellphone, hindi ko tuloy nakunan yung pusa sa baba. Yung pusa sa baba. Ay, naku. Hirapan na. Ganun talaga ang buhay. Kailangan lang natin maging maganda lagi para hindi tayo mangonsume. Maging maganda. Maging maganda lang baga lagi, nanay. Yan, shout out everyone. Magkape muna tayo, kape-kape. Nagdala akong kape rito sa loob. Kasi hindi na ako lalabas. Nakapagtapon ako ng basura. At naglipit na ako sa kusina ng mga lugasan ng plato. Ako na ako ng kape. Nagdala ako sa loob. Kaya hindi ko nadala. Okay, may tubig naman ako. Meron naman akong tubig sa water jug. Water jug eh. Kaya muna ako ng video bago ako mag-live, mag-screen pass. Kaya ako kasi agad akong nagising na naman. Nagising ako ng 4:30. Nagising ako ng 4:30. Ito ginawa ko. Ay hindi 4:30. Magpa-5 na 4:45 pa na. Tapos, nag-play ako sa Team Anas, lasing ko. Dahil may mga premiere, kaya hindi nagdire-diretso yung play. Yung mga premiere, natapos ang premiere, huling premiere nila, alas 2:45 dito sa atin. Sa Pilipinas, 7:45 na gabi. Diba? Maghihintay pa talaga ako. Hindi talaga, tis-tis lang. Kape muna tayo. Kape muna, kape. Hindi ko makita yung ginawa ni Master Worm sa akin, kanta. Alam ko to si Bams, dalawa ito eh. Hindi ko lang nakita yung isa kung saan eh. Ito rin ata, pinagsama niya. Kanina, umalis na yung isang kaibigan ko. Sana marinig mo to, Pinky. 7 years ko siyang kasama rito. Umuwi na kanina sa Mindanao. Taga Cotabato. Ang sistema, yung STC Bank niya, may 1,300 real. Sinabi niya sa akin, nasa Dubai na siya. Hindi niya na mabuksan yung STC Bank niya. Sabi ko, talagang hindi mo na mabubuksan. Kasi wala ka na sa Saudi. Nandiyan ka na sa ibang bansa.
Sabi niya, ate, paano yun? Yun lang ang pera ko, sabi niya. 1,300 riyan ang nasa loob. Sabi ko, naawa man ako, wala naman ako maitutulong. Sabi niya, ate, yun lang ang pera ko. Sabi niya, ano ba? Naawa talaga ako. Tapos kanina, sinabi ko doon sa amo ko, paglabas ko kanina, bago ako magtapon ng basura. Sabi ko, madam, yung STC Bank ni Samira, sabi ko, hindi niya nakuha yung pera sa loob. Meron siyang 1,300. Sabi niya, pabuksan daw sa alaga niya. Sabi ko, paano bubuksan? Nasa Pilipinas na. Pwede pa ba yun? Sana tawagan niya yung anak ng amo niya para sayang, 1,300. As in. Kasi dito siguro, mabe-verify nila yun kung pupunta yung amo niya sa STC o kung merong anak niya na yung anak ng amo niya na mag-aasikaso. 1,300. Almost 20,000. 20,000 Pilipinas money. Kasi 16,000 na yung yung 1,000 real. Paano pa yung 300? 16 mo na lang isa, 1,600. O, diba? 6, 6, 6, 12, 22, 28, 5,800 pa. Di, almost 21,000 sana. Kawawa talaga. Kaya sa ating mga OFW na kasama namin sa Timbahay Kulitan, sana marinig niyo ito, mga anak, na kung may balak tayo uuwi, ang STC Bank natin, wag natin iiwanan ng pera. Nandito pa lang tayo sa Saudi, dapat tanggalin na natin yung pera sa loob. Mag-iwan lang kayo kahit na 1 real, 2 real. Pero yung the rest na kuan, na huwag kayo mag-iiwan ng ganong kalaki. Sabi niya, hindi kita naalala kasi kagabi ate, sabi niya. Sabi ko, bakit hindi mo ko tinawagan kagabi para nalaman mo at nalaman ng amo mo? Hindi, siguro sa excited din makauwi kasi 7 years talaga siyang hindi umuwi ng Pilipinas. Naawa talaga ako. Naawa ako talaga. Kung kumerla akong pera, tapos sabi ko, binigyan ka ba ng amo mo? Sabi niya, binigyan lang ako ng hikaw ate, isang set, isang pares na hikaw, 18 carats gold. Tapos sabi ko, binigyan ka ng pera. Sabi niya, 300 lang binigay mong amo ko lalaki. O, di ba ang kapal ng mukha? 7 years naghirap sa katulong nila, halos hindi umuwi. Hindi nila pinasa ng sahod. Hindi pa siya wala pa siyang internet. Bumibili siya ng net niya. Tinuis na yun kasi nga, siyempre para sa pamilya, okay lang gumastos. Sa pagkain, walang problema kasi okay naman. Sa trabaho, medyo mahigpit, pero carry naman niya. Pero yung nangyari sa kanya talaga kanina, nagsisi talaga siya. Nanghina kaya siya. Dahil nasa Dubai na siya nung nasabi niya sa akin. Sana bago siya umalis sa bahay niya, sa Alhasa, nasabi niya na sa akin para natulungan ko siyang kausapin yung amo niya. Wala eh. Late na niya sinabi. Almost 21,000 Pilipinas money ang hindi niya nakuha doon sa STC Bank niya. Diba nakakaawa? Hindi ko alam. Tanungin ko nga mamaya si Vlog Diaries kung magagawa pa ba ng paraan niya. Pero nasa Pilipinas na kasi siya. Baka sa ngayon, kasi kanina, mga bandang alas 10 dito ata. Alas 10 dito o alas 10. Dito sa amin dyan sa inyo, alas 3 ng hapon. Nasa Dubai pa siya. Malamang bukas ng umaga, nasa Naiya Airport na siya. Nasasakay pa siya ng eroplano ulit papunta sa Mindanao, sa Davao. Davao daw siya bababa. Tapos doon siya sasakay pa uli ng bus, ng eroplano ata papuntang Zamboanga, hindi ko alam. Ay, Cotabato pala. Naawa talaga ako.
Kaya sa mga OFW na kagaya ko, kung meron man kayong STC Bank at uuwi na tayo, tatandaan ninyo, pag binigay ng amo nyo ang sahod sa STC Bank, withdrawin nyo na sa kanila yan. Kasi ano naman ang tatakaran naman kasi dito, papasahurin kanila via bank. Pag nasa bangko na yan, at nasa iyo na, kasi nakarecord yan sa kanila dito sa gobyerno. Gagawin naman natin, tayo may-ari ng STC Bank, ibalik natin sa kanila kasi ikakas nila yun sa atin. Yun ang hindi niya alam, na hindi niya rin sinabi sa akin. Buti si Joanna, okay pa kasi pagsahod niya, diretso sa GCash niya, papunta sa Pilipinas. Ito kasi, ewan ko kung ano nangyari dito, ba't hindi diniretso sa GCash niya yung GCash na asawa niya yung ano niya, yung sahod niya. 7 years, 1,500 ang sahod. Pwera internet, bumibili pa siya ng internet niya. Yung 200 real always, monthly, ginagastos niya. 1,300 na lang napupunta sa kanya. O diba wow? Kaya, naging aral sa atin, mga anak, na sana maging alerto tayo pagdating sa sahod natin na nandyan sa STC Bank at hindi na nasa Pilipinas at aalis na tayo. Dapat dito pa lang wini-withdraw na natin yung pera natin sa STC Bank natin. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Gumawa lang talaga ako ng paraan para magkaroon ako ng konti. Maraming salamat din, Bay Kulitan. Kaya hindi ako naka-attend ng live ni Bams kasi kausap ko nga siya kanina. Kausap ko siya. Halos talagang kami, chat to chat. Hindi pa kasi siya nakakaalis. Nasa Dubai pa siya. Amaya pa ang biyahe niya. Tagal niya nag-stop over. Kaya, Bay Kulitan, Team Kuyaters, Team Anas Uniform, siyempre Barangay LS, Gandang Supremo. Maraming salamat sa inyo guys, sa lahat ng support kay Nanay Lizzy. At always tayo magpasalamat sa Panginoon, lalo sa nangyayari sa Pilipinas na napakarami ng krimen, napakarami ng hindi na maganda ang paligid natin, hindi na tayo safe. Dapat lahat tayo magtulungan para kung ano man yung mga problema sa daan, dapat na i-report agad sa mga mapagkakatiwalaan nakaupo sa gobyerno. Sige na guys, maraming salamat. Rest in peace nga pala doon sa taga-Caloocan na pinatay ng pasahero niya sa angkas. Nag-angkas siya gabi. Pasahero niya, customer niya, inangkas niya, inatid sa lugar nila. Pagdating doon, pinatay, kinuha pa yung motor. May naiwang isang bata na may sakit pang autism at wala nang nanay ang bata dahil kamamatay na. Kaya guys, always tayo mag-iingat. Dasal palagi bago lalabas sa bahay para maiwasan natin ang problema sa daan. Maraming salamat palagi guys. Ingatan palagi natin ang ating mga sarili. Ingat sa mga nakakasalamuhang tao, ang mga cellphone, wag laging inilalabas pag nasa matao tayong lugar. At kung nasa tahimik man tayong lugar na nagdadaan, dapat maging alerto at may dala-dala tayo palaging sanggalang para tayo ay maproteksyonan. Ingat palagi mga kababayan, lalo dyan sa Pilipinas, sa nangyayari sa paligid natin, hindi na tayo safe. Kaya, God bless us all. Maraming salamat. Umaba na.